Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sir Boy 2. 32 years old, taga dito lang din sa Mindanao. Chin dahil sa kapusukan ko nung kabataan ko. At the age of 17, nakapag-asawa na ako agad. Napaaga ang pag-aasawa ko dahil napaaga din ang pagiging ama ko. Nabuntis ko ang aking girlfriend. Kahit ano pa ang disiplina at guidance ng parents at sa school sa atin, kung di natin makontrol ang kapusugan or kapusukan, mapapaaga talaga tayo sa responsibilidad at obligasyon. Napagdebatehan nga minsan sa mga patimpalak kung saan nga ba dapat unang tinuturo ang sex education. Kung sa tahanan ba o eskwelahan. Sabi ng iba, dapat sa tahanan nagsisimula. Dahil ang parents ang unang teacher sa mga anak. Pero sabi naman ng isa, dapat sa eskwelahan nagsisimula. Dahil di lahat ng mga bata ay mayroong mga magulang na magtuturo sa kanila. Di lahat ng bata ay mayroong parents na kayang mag-share ng ganong mga bagay. Pero sa akin, wala naman sa dalawang problema kung sino ang unang dapat magtuturo ng sex education. I believe that the real problem is not who first obligated to teach regarding sex education. The real problem is us because of our ignorance and curiosity. Dahil sa hirap ng buhay sa Pinas, at the age of 19, nag-apply ako ng trabaho noon, papuntang Saudi Arabia. Mahirap pero malaki naman ang sweldo. Mahirap dahil kailangan magtiis at magsakripisyo. 4 na taon ding hindi ako umuwi ng Pinas sa kagustuhang mabigyan ng magandang kinabukasan ang nag-iisa naming anak. Sa 4 na taon na yon, hanggang sa cellphone ko lang nakakausap at nakita ang mag-ina ko. Ngunit ang lahat ng plano ko ay naglaho sa isang iglap. 1 buwan na lamang noon para mag 4 years na ako sa pinagtatrabahuan ko. At para makakauwi na ako sa Pinas, kung saan nangyari ang di ko inaasahan. Sa 4 years ko sa Saudi, never pa akong lumuwas ng city. Sa province kasi ako na-assign. Kaya naman, mga tupa at camel lang ang palagi nakikita ko. Pero may mga maliliit namang hypermarket. 1 buwan pa bago ako uuwi ng Pinas noon. Pumunta ako ng city for the first time para makabili ng mga pampasalubong sa Pinas. Mahigit 3 hours din kasi ang biyahe galing sa place ko papuntang syudad. Nung pauwi na ako sa place ko galing city, halos naabutan na ako ng takip silim. Sa kalagitnaan ng aming biyahe at walang kabahay-bahay, puro bundok lamang nakapalibot. Ang mga napapanood ko sa TV at naririnig kong chismis ay nangyari din sa akin. Tinangka akong gahasain ng isang Arabong driver. Pero pumalag ako. Akala ko wala na yun. Pero after 30 minutes ng biyahe namin, biglang niliko ang daanan namin. Tinanong ko ang driver sa sariling Arabic or salitang Arabic. Ang sabi niya, dadaan kami sa shortcut na dadaanan. Ngunit bigla na lang kaming huminto sa may kubo ng tupa. Nabigla ako dahil may ibang tao pa palang naghihintay na siyang nagbukas sa pinto. At doon, Shin, pinagtulungan nila ako. Nabanggit ko na to sa dati kong sulat. Kahit sigaw, iyak at piglas ko, walang makakarinig kasi nasa kalagitnaan kami ng bundok. Kalalaki kong tao at pinagtulungan din ako ng mga lalaking Arabo para gahasain. Buong gabi nila akong pinagsawaan sa kubo ng tupa.
Kinaumagahan, nagising na lang akong nakahiga sa gilid ng kalsada, katabi ng mga lahat na pinambili ko. Nasabi ko na sa una kong sulat, ginahasa ako ng mga Arabo. Kahit sobrang baho ko na nun at sakit na di ko maintindihan, nagpanggap akong parang walang nangyari. Pumara ako sa mga dumaang taxi. Mabuti na lang hindi nila kinuha ang cellphone at pitaka ko. Pag-uwi ko sa accommodation, tulala ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hirap na hirap akong makagalaw. Kaya naman 1 month pa bago ako umuwi, nakiusap ako sa employer ko na mag-emergency leave ako. Sinabi ko na lamang na kapag papayag silang uuwi ako ng maaga, ipapangako kong babalik ulit ako sa company niya. Pero hindi ko kayang sabihin ang panggagahasang nangyari sa akin. Kahit ang pamilya ko sa Pinas, hindi ko rin sinabing nangyari. Dahil sobrang malaking kahihiyan pag nalaman nila. Kapag kasi di ako makakauwi, baka makalimutan ko na ang sarili ko. Baka mag-suicide ako nang wala sa oras. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko nun. Laging tulala, nakatingin lang sa kawalan. Gusto kong itanong sa Diyos kung bakit sa akin pa nangyari. Umuwi ako ng Pinas na bitbit ang sakit at bangungot ko sa Saudi. Ang kaso nga lang, Chin, tulad ng naikwento ko dati, sa pag-uwi ko, may mas masakit pa pala akong madadatnan. Gabi na akong nakarating sa bahay nun. Hindi ko sila in-inform na uuwi na ako ng Pinas. Kasi akala nila sa 1 buwan pa. Pero pagbukas ko ng pintuan, nagulat ako sa nakita ko. Dahil kitang-kita ng 2 mga mata ko ang pagyayakapan ng asawa ko at ng kasama niyang lalaki. Kahit masakit, igalaw ang buong katawang ko. Nagwala ako sa loob ng bahay. Pareho silang nagulat. Magkahalong galit at sakit ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Ang pinakamasakit pa, alam pala ng parents ko, mga kapatid, at lahat ng taong malapit sa akin, na halos mag-iisang taon na palang may kinakasama ang asawa ko. Pakiramdam ko noon pinagtulungan nila akong i-torture. Mga taong nakapalibot sa akin ang mismong nag-torture sa akin. Daig pa yung ginahasa ako ng mga Arabong lalaki. Sinaktan, nasaktan, physically, mentally, emotionally. Pinalayas ko ang asawa ko sa bahay. Pero after a week, bumalik ang asawa ko kasama mga taga-barangay. Dahil kukunin daw nila ang anak ko. Pumayag naman ako, pero sabi ko, kunin niya ang anak namin. Pero alam kong makukuha ko din siya dahil wala nang mag-aalaga sa kanya. Dahil ipapakulong ko sila ng mismong 2 kinakasama niya. Lalo na't kasal kami. At lahat ng taong mga nagtraidor sa akin, naglihim sa akin, ang silang magwi-witness para makulong ang asawa ko at ang kinakasama niya. Kaya sa takot ng asawa ko, isinauli din ng bata. Lumuhod sa harapan ko at nagmakaawa. Sa ngayon, Chin, hindi na ako bumalik ng abroad. Tuluyan na rin nawalan kami ng komunikasyon ng asawa ko. Minsan na rin siyang nagmakaawang bumalik sa akin. Humingi ng 2 pagkakataon. O sa pangalawang pagkakataon ay magbabago na daw. Dahil iniwan din siya ng lalaking kinasama niya. Binigyan ko man siya ng chance para lang sa bata. Ngunit hindi na para sa akin. Chin, kung madumi man ang tingin ko sa sarili ko,
Hindi ko na rin makakuhang sumiping pa sa kanya dahil tingin ko pareho na kaming madumi. Pero sa kalagayan ko, naging madumi ako dahil kinahasa ako. Pero sa kanya, naging madumi siya. Sumama siya sa iba. Paano ko ba kakalimutan ang minsang naging bangungot sa buhay ko? Bangungot sa Saudi, bangungot sa Pinas. Pero sana, kung meron mang isang Pinoy pa na naranasan ang naranasan ko sa Saudi, na walang awang ginahasa at wala kang magawa dahil malayo ka sa sarili mong bayan. Sana mabigyan ng hustisya dahil ang hustisya nila ay magiging hustisya ko na din. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ko ulit. Ang inyong kamags, Sir Boy 2. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.